Grabe, another teaser of behind the scene dropped mga kasembreros. Alden hindi sumama sa inuman sa Siargao. Tapos may nagpo-promote ng sugal na artista na sikat tapos dinamay si Alden. Bakit ya ganito ang mga items natin mga kasembreros? Unahan ko itong teaser na dinrap mga kasembreros kanina ng frutas ni Alden, no? Behind the scene ito mga kasembreros nung kanilang ginawang shoot nga or commercial ng pinakabagong brand ambassador ng fruit. Ang kulit niya dito, sabi niya, "Hi vlog, welcome to my guys." Ang kulit talaga ni Alden dito mga kasembreros. So mamaya ipi-play ko rin po ito para mapakinggan nyo. Medyo may music background mga kasembreros eh. Sabi niya dito, marami daw siya nakakain mangga. Sabi niya, chimichibog daw siya at kumakain habang nagsiset up mga kasembreros ng kanila magiging ads nga no mga kasembreros. So sobrang ang kulit no. Yun ang isa sa mga isa sa mga perks or benefits mga kasembreros ng brand ambassador ka kasi maraming supply. Maraming supply ang iyong makakain or makukuha mga kasembreros. So tapos 'di ba tikim-tikim ng frutas. So na busog na lang siya sa kakatikim mga kasembreros ng frutas, no? So sobrang cute mga kasembreros at saka sobrang kulit ng kanilang gawa. So parang blue screen or green screen na background mga kasembreros ang kanilang ginawa dito, no? So talagang nakakatuwa lang at saka amaze ito. So of course, matagal na ito na ginawa nila. Ngayon lang kasi kanina lang kasi dinrap or pinost ng frutas mga kasembreros sa kanilang official Facebook page mga kasembreros. So actually 16 hours ago, from prep to shoot day, this campaign came to life through a lot of hard work, passion, and teamwork. Big thank you to Alden Richards, team, agency partners, and everyone behind the scenes who made it all come to life. So yun siya, no? Yung sinabi dito ng frutas mismo. Tapos yung ate pala ni Kath, no? Nag-post siya ng mga parang nag-join ulit sa competition sina Lexine pala. Naisingit ko lang ito mga kasembreros. So nagkaroon sila ng dance competition or hip-hop dance competition. So hindi ko na alam kung saan ito, pero pinasegwehan ko lang mga kasembreros, no? Na ate ni Kath na si Chrysler mga kasembreros or si ate niya Tin. Tapos si Kath naman ay na-feature, no, ng isang admin of course. Parang pinost niya lang yung random photo ni Kath, no, sa parang throwback ito mga kasembreros. Parang umiinom siya ng tea or juice drink mga kasembreros, no? 55 reactions. So green ang caption dito ng Catherine Blue Hearts 46 or 49 minutes ago na pinost ito. Tapos ay si Kath dito ay may hawak-hawak na parang siguro inumin niya, no, healthy drink niya mga kasembreros. So naka-black siya dito pero yung hawak niya ay parang green tea, no, something like that mga kasembreros. So alam natin ang green tea ay talagang ito, no, cleansing sa ating katawan mga kasembreros kung tayo ay healthy living, no. So pero if I'm not mistaken, ang picture na ito ay matagal na-repost lang po ng Catherine Blue Hearts of course ng na-admin ng ni Kath mga kasembreros. Tapos ang cute nito ni nanay. Parang nag-post siya kahapon, one day ago. Ganito ko sila nakapicture. Si Alden, si Kath, tapos si Coco Martin, no, si Nanay Marilu Orbina, no, na taga Iloilo City, mga Ilongga rin pala si Nanay, no. Sobrang cute lang ni Nanay mga kasembreros. So may picture siya dito ni na Alden at saka ni Kath at saka niya separate yung kay Coco Martin mga kasembreros. 38 reactions. Sa palagay ko ito, edited lang mga kasembreros, no? So nakakatuwa lang na fan din siya ng Kath din. At saka niya Coco Martin mga kasembreros. So mga hinahangaan niyang artista. Tapos sabi doon, hala totoo kaya Echo and Kath na parang
si Echo daw ay naging boyfriend daw ni Catherine matapos ang breakup nila ni Daniel Padilla, no? Pero palagi ko hindi naman kasi parang tatay or kuya na niya si Jericho Rosales, mga kasembreros. So 155 reactions kahapon ito pinost ni Rizcan Entertainment, mga kasembreros. So and crush ni Echo si Kath, mga kasembreros, at saka gusto niya makatrabaho itong si Kath nga, pero not to the point na tawag dito na maging sila, no? Kasi parang tatay na ito ni Jericho, parang tatay na ni Kath, mga kasembreros, si Catherine, no? Or si Kath, mga kasembreros. Tapos natatawa ako dito sa inedit ng isa na si Kath daw umattend ng activities ni Mayor Mark Alcala doon sa may Lucena nga, mga kasembreros. Sabi dito, 21 hours ago, Catherine Bernardo present muli sa aktibidad ni Mayor Mark Alcala. Tapos alata namang edited ang picture, mga kasembreros. So kunwari daw ay nakaupo si na Mayor Mark Alcala at si Kath, kasama yung constituents ni Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. So pero ito po ay edited lamang, no? At of course ay hindi totoo ang mga ito, mga kasembreros. Ito yung Aldab fan ni Alden at saka ni Main 15 hours ago. Parang sasabi niya dito na nagpasalamat siya sa mga alaala at inspirasyon na ibinigay nila sa mga fans, mga kasembreros. So grabe daming likes, 2,200 reactions, mga kasembreros. 15 hours ago pinost ito ng Aldab. Sabi niya dito ay maraming salamat sa Alden Richards at Main Mendoza sa masayang alaala at inspirasyong ibinigay niyo sa lahat ng fans. Kahit matagal nang hindi nagkikita, manatili pa rin ang pagmamahal at suporta ng Aldab Nation. Ang tunay na samahan hindi nasusukat sa dalas ng pagkita kundi sa alaalang hindi kumukupas. So yun yan, no? Kasi si Main ay alam natin nag-asawa na kay Mayor Mark kay Congressman Arjo Atayde, mga kasembreros. Kung kaya ito po ay tao dito imposible nang mangyari, no, yung Aldab na ulit, mga kasembreros. Tapos ang cute ng share dito ng isang admin. Hello po, 52 minutes ago. Tapos picture ni Alden, no, na parang throwback pa ito, mga kasembreros, at saka na-edit ng konti. So ang daming likes. So 52 minutes pa lang ay 65 reactions sa siya, mga kasembreros. So si Soiti na parang totoy-totoy pa, no, at saka batang-bata pa yung kanyang itsura, mga kasembreros, no. So pero ito pa ay throwback lamang, mga kasembreros and mga ka-fanatics. Tapos isa sa mga major items natin, Alden hindi sumama sa inuman sa Siargao, mga kasembreros. Yung isang kasamahan nila na si Blitz ba yun? Yung kanyang TikTok account, mga kasembreros. Parang sina Gablagman. Hindi ko lang kung si Gablagman ito, mga kasembreros. Andito si Kailin Alcantara, si Christopher Diwata, si Adrian Dindaya, Gablagman, si Choi Bomin. Hindi ko lang kung si Kim Jisoo. Ito ay sa Barbosa, Siargao, mga kasembreros. So parang nag-inuman sila dito, mga kasembreros, pero wala si Alden, no. Pinost ito kanina, mga kasembreros, or kagabi ni Blitz. Hindi ko na alam kung sino si Blitz, mga kasembreros, sa kanyang TikTok account. Kasi marami sila dito Nung tinan ko yung ibang account ay parang siya, ibang artista rin pinopost niya and so on, mga kasembreros. Pero ito nga ay sa time ng taping dito alam ko si Kailin Alcantara itong isa. Parang si Kailin yata itong isa, mga kasembreros. And of course na Christopher Diwata andito, si Gablagman at saka si Adrian Lindayag at saka si Choi Bomin, mga kasembreros. So ang kukulit nila, pero yon, hindi ko na alam kung hindi nila niyaya or kasi si Alden talagang na siya parang healthy living na si Soiti, mga kasembreros, which is definitely okay, no, at saka ganoon naman talaga dapat kasi habang tumatanda ay kailangan iwas-iwas na tayo sa mga bagay na ikinakasira ng ating physical body.
and spiritual life mga kasembreros, sa spiritual body. So si Alden walang problema because God-fearing, maka-Diyos si Alden mga kasembreros. So yun din actually yung nagtuturo sa atin no, na huwag mabisyo kapag tayo po ay maka-Diyos or yun, mahal natin ang Diyos mga kasembreros. Tapos dito spotted si Alden at saka si Miss Garlic Garcia mga kasembreros na parang nasa isang venue sila. Una ay parang naispatan sila na parang hinag, no, nag-hug sila nung nagkita sila mga kasembreros ni Alden at saka ni Miss Garlic Garcia mga kasembreros, si Miss Big Bad Bawang. Tapos parang sa isang ano sila, parang nasa isang restaurant din doon, tapos palabas si Alden. Siguro gagawa sila ng eksena mga kasembreros. So kakakita lang nila ni Miss Garlic Garcia, kung kaya of course ay beso-beso, no, or parang hug mga kasembreros. May hawak na cellphone at papel dito si Alden, tapos parang napalingon siya nung huli sa labas na parang yung malapit na makita yung nag-video mismo mga kasembreros. So wala siyang audio music background lang ang meron mga kasembreros, no. So pero yun, ang cute lang of course ni Phenomenal Box Office Cinema ang King. Tapos may isang shinare pa si Blitz sa kanyang TikTok account. Dito ay sina Gablagman naman, sina Adrian Lindayag. So hindi rin kasama dito si Alden, hindi ko lang sure kung bakit, no. Pero yun, sina Gablagman, pero mga random fans yata ito na nakakilala kina Gablagman at saka kay Adrian Lindayag mga kasembreros. So palagay ko si Blitz. Tapos yung sa last part ay may video, no, parang short clip lang siya, 2-second video mga kasembreros sa dulo, or 3-second 4-second video pala sa dulo mga kasembreros, no, kasama sina Choi Bumin na sobrang tangkad, no. Palagi ko si Blitz, pwedeng Adrian Lindayag din siya mga kasembreros, na pangalan niya si Blitz, pero pwede rin fan siya ni Adrian Lindayag or ni Gablagman mga kasembreros. So pwede pong ganoon, no. Pero ito ay parang picture nila, or may mga nagpa-picture sa kanila na mga random fans mga kasembreros doon sa Siargao nga mga kasembreros, or sa mga areas na kung saan ay spotted sila mga kasembreros. Nakakatuwa, no, kasi talagang kilalang kilala sila mga kasembreros ng mga tao doon mga kasembreros. Hindi man lahat, no, pero may mga nakakilala sa kanila mga kasembreros. So yun po. Tapos ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito mga kasembreros, si Riza na kapatid ni Alden at saka si Kath, no, parang pinagtabi lang niya mga kasembreros. So parang random posts or random videos ni Riza or ni Riza mga kasembreros. Tapos si Kath naman ay naka-white, tapos naka-cap siya mga kasembreros, na pinost kagabi ng isang admin. So hindi pa lang baka fan ito ng Kath din or ni Alden mga kasembreros, tapos na-compile lang niya yung video na ito, no, with Kath and Riza mga kasembreros, na kapatid nga ni Alden, Riza Falkerson. So ganun siya, may puppy love. Hindi ko lang sa may puppy love dito. So may music background siya so hindi ko marinig kung ano yung sasabi dito ng or yung sasabi nila mga kasembreros. Pero yun, ang cute lang kasi parang napagtagpi lang niya sina Riza and then si Kath mga kasembreros, na of course ay si attorney, no, mga kasembreros and mga Kathinatics. Tapos isa sa mga major items nga natin mga kasembreros, itong dinamay ang pangalan ni Alden, no, dahil nga nagpo-promote siya ng sugal or brand ambassador siya ng casino mga kasembreros. So tapos nagpo-promote ng sugal. Ang hindi ko na alam bakit dinamay, kasi parang sila doon na-mention nga rin doon sila Nadine, sila Vice Ganda, si hindi ko lang si Julia Barreto, di ba, nag-ano rin siya ng casino. So parang si Daniel Padilla kasi dito ang tinutukoy nila na dito na nag-promote na ng sugal, no, ng endorsement mga kasembreros
sugal. So parang naisip ko, bakit nadamay dito si Alden, no? Mga kasombrero. So, pero hayaan na natin, no, na minention ang pangalan ni Alden doon, mga kasembreros. So para sa akin din naman, pwede naman bitawan ni Alden yung casino kasi nga sugal nga siya, mga kasembreros. Kasi diba dati parang may batas, hindi ko alam kung applicable din sa kasi yung mga vloggers, yung iba, talagang hinuhuli sila kung nagpo-promote sila ng sugal, mga kasembreros. Hindi ko lang alam kung sa mga artista kung ganoon din ba, pero siguro hindi kasi malaki yung bayad din sa kanila, no? Although masama, no, talaga mga kasembreros yung pagsusugal at pinagbawal din ng gobyerno. Yung kasi may advocacy yun, parang yung ibang kasi ng casino, parang meron silang advocacy no, na yun, yung hero for all, na magre-reward or maghanap sila ng mga bayani, no, Pilipinong bayani sa present generation para magbigay parangal, no, sa mga tao, mga unsung heroes, mga kasembreros, mga karapat-dapat na mga individuals na parangalan, no, yung sa Hero for All ng Myriad at saka ng Casino Plus. So parang collaboration yun sila, mga kasembreros, no, na magpaparangal sa mga taong karapat-dapat, mga kasembreros, because of their good deeds or charitable works, mga kasembreros. So ganun po siya. Pero nagulat na ako na dinama yung pangalan ni Alden, na bakit na kesyo nagpo-promote to sina Alden, Vice Ganda, Julia, Nadine, ay ginaya na rin, no, ni Daniel Padilla. So may kanya-kanyang desisyon naman ang tao sa buhay, mga kasembreros. Natin, no, yung mga negatron at mga bashers, mga kasembreros, sa buhay ni Alden, mga kasembreros. So yun po. Alright, so yun na siya sa ating Kathleen items. Piplay ko po itong kay Alden, no, na kanyang kakulitan sa behind the scene ng Frutas, and then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Hi vlog, welcome to my guys. We're here at the Fruta Shoot, my very first camping trip. Sobrang dami ko nang nakaing mangga dahil chinichibog ko habang nagsiset up sila at nag-review ng tape. Pakinggan po ng ating Word of God, mga kasembreros. Very metaphorical ito. Ang title na ng Mike or Sparrow. Proverbs 26 verse 4, Sparrow, ito pala yun, no? Fleeting, ibig sabihin rapid or quick or swift. Like a flying swallow, so a curse without cause shall not alight. So ito po, mga kasembreros, ay isang kaalaman na naman na turo sa atin ni Haring Solomon, mga kasembreros. So tayo po, alam nyo, sa mundo ngayon na kung saan ay talagang patok na ang content making, talagang creativity, no? Parang kapag wala kang wisdom, pag wala kang talent, pag wala kang hindi ka malikhain ba when it comes to content making, kapag lalo na sa akin, no, talagang pinasok na natin ang content making, mga customers. And sa akin kasi, apart from Kathleen, apart from the Word of God, mga customers, ay meron din tayong trivia. So ang trivia talagang hindi yan mabenta, no, sa mga tao, mga customers, kasi ang karamihan yan gusto nila mga prank-prank, mga tawa-tawa, yung mga basta something na nakakatawa, mga customers, at saka alam mo yung basta something na funny, mga customers, or mga memes. So yun po yung tao dito, yung patok na patok ngayon sa social media, no, sa mga tao. Kung ikaw hindi ka naman kasi sikat ni Kuya Kim, at saka hindi ka kasi sikat ng sino man na celebrity dyan, tapos kagaya sa atin, no, pero ini-enjoy ko na yun ang ganda, mga kasembreros. So anything na hindi mo ini-enjoy ay talagang magsasawa ka, mapapagod, mga kasembreros, gawin, no, or trabahuin, mga kasembreros. So yun ang pinakamahalaga
sa lahat mga kasombrero. So dapat tayo ay in-enjoy natin yung ating buhay, especially yung ating trabaho na tama ha, hindi yung trabaho na mali mga kasus, kasi may mga tao naman na masaya pero mali pala yung ginagawa nila mga kasombrero. So doon tayo sa tama at nakabubuti. So dito ay inalin tulad ni Haring Solomon yung pagre-respond sa foolishness. No, ito na naman tayo sa foolishness mga kasombreros. So yung foolishness, sila yung mga taong mayroong tulad natin sa mga taong walang Diyos, no, hindi naniniwala sa Diyos, hindi na sumusunod sa Diyos, walang pag-ibig sa Diyos, walang takot sa Diyos, yung mga taong balahura, no, sorry po sa term, yung mga taong magaspang yung pag-uugali, yung nangaapak ng ibang tao, nangaapi ng ibang tao, nang babash mga kasumers, kasi kahit na hindi naman kababash-bash ang tao mga kasumers. So ganun po siya. So yung mga kunwari, mga anak na hindi sumusunod sa magulang, yung mga pasaway, mga kasumber sa lipunan, etc. 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 So ganun po siya. So sasabi dito na ang lahat po ng foolishness, lahat po ng kasamaan ay talagang merong curse, no? Sabi dito ay sumpa mga kasumers na kasimbilis pa ng maya. So ang sparrow naman po ay hindi naman pinakamabilis or pinakamatulin na hayop mga kasombrero sa lahat ng uri ng ibon. Kaya ang fastest animal or fastest bird mga kasombreros ay ang peregrine falcon, no? Although ito ay metaphorical example lamang ni Haring Solomon mga kasumbrero, kasi mabilis din naman ang mga maya mga kasombreros eh. So kung kaya inalin niya dito yung mga tao masama ay kumbaga parang lasay pa niya ito like a flying swallow. So ang flying swallow naman po ay isang uri din po ng ibon mga kasombreros na maliit lang din siya, no? Parang maya mga kasombreros yung kanyang itsura. So pero po na parang pamilya siya ng mga maya kasi maliit, no? At saka mabilis din siguro itong lumipad mga kasombreros as mentioned nga dito ni Haring Solomon mga kasombreros. So wag nating isipin na yung mga taong masama yung ginagawa, walang kabayaran. Meron po yan. Kaya ang Diyos po natin ang ating greatest and perfect evaluator. So, kunwari yung mga taong gumagawa sa atin masama, kahit hindi natin sila ginagawa ng masama mga kasombreros and we don't fight back, ay alam ng Diyos kung sino ang parurusahan at sino ang gagatimpalaan mga kasombreros. So, gawin lang natin ang tama, no, mga kasombreros. Pero kapag iba naman kasi yung righteousness or katarungan na no, kunwari may pinatay na, so talagang kailangan na talaga ng batas yun mga kasombreros. Pero yung mga konting panunukso or so on mga kasombreros, ay hiyaan na natin sila, no. The verse from Proverbs 26 verse 4 provides guiding wisdom concerning how we should respond to foolishness. So paano ba tayo mag-respond mga kasombreros sa mga taong ito, no, yung mga fool, no, yung mga may mga tao talaga kasing matukso, no, or yung mga taong tawag dito, yung mga taong walang ginawa kundi bantayan yung buhay ng iba, for example, or manira ng kapwa-tao. So, may mga taong ganun mga kasombreros. In our day-to-day lives, we encounter many situations where others may act foolishly, whether through words, actions, or behaviors. This verse encourages us to think carefully before we react or respond. So, yun siya, no? Kailangan mag-isip muna tayo mga kasombreros kung paano tayo mag-respond, paano tayo mag-react mga kasombreros ba doon sa mga taong ito. Kasi kapag pinatulan mo sila minsan, ikaw na rin yung talo. Na kung parang pag pinatulan mo yung level nila, mas magiging ka-level mo na rin sila mga kasombreros. Kunwari, mababa yung level nila. So, pinatulan mo sila. So, parang ganun na rin mga kasombreros. Pag mainit ang ulo nila, tapos pinatulan mo pa, ay mas lalong sumiklab ang apoy mga kasombreros. So parang ginagatungan natin, no, kapag ganoon na pinapatulan pa natin sila. So the primary message suggests that engaging with foolishness can draw us into the same foolishness ourselves. So the same foolishness. So magiging kaparehangan natin sila mga kasombreros kapag pinatulan natin sila. So ganoon po yung idea or wisdom dito. It reminds us that sometimes silence is a better approach than joining a conversation that leads nowhere productive. So tama ito mga kasombreros. May napapanood akong mga videos about inspirational video, parang inspirational message na silence, no, yung
tahimik ka lang, na yung hindi ka kumikibo, hindi ka nagsasalita. So sometimes yun ang pinaka mainam na weapon, pinaka matalim at saka pinaka effective, no, o efficient na weapon, mga kasembreros, against chaos. The verse from Proverbs 26 verse 4 provides guiding wisdom concerning how we should respond to foolishness, mga kasembreros nga, no, as we mentioned earlier. So talagang mainam kasi, di ba, wala namang tao nagsasalita na siya lang mag-isa. Kunwari galit na siya tapos nagsasalita, hayaan mo lang, no, hanggang sa lumabig ang kanyang ulo, mga kasombrero. So for example, kapag sa mag-asawa, sa loob ng pamilya, no, nangyari yun, mga kasombrero eh. So ang gawin mo lang ay tumahimik ka lang, no, kung hindi naman kailangang sumagot, mga kasombreros. So pag tinatanong ka naman na maayos ay sumagot ka, no? Pero kapag hindi naman, kapag may mga misunderstanding at saka diskusyon kayo na medyo mainit-init, ay yung silence ay isa sa mga pinaka-effective na ways, mga kasembreros, para humupa yung galit sa damdamin, no, ng bawat partido, mga kasembreros. So in daily interactions, there are many opportunities for us to think before we respond. Proverbs 26 verse 4 teaches us that considering our words can lead to wiser conversations. When we encounter foolishness, instead of jumping in with our views, we can pause and analyze the impact of our words, impact our words may have. So yun siya, no. Isipin natin, yun ang wisdom, mga kasembreros. Mga you think before you click, you think before you speak, you think before you act, mga kasembreros. So mag-isip muna, isipin muna yung consequences, isipin muna kung ano yung magiging resulta. So ganoon siya, no, ang wisdom. Nag-iisip muna tayo, no? Di ba yung narinig natin na sugod ka ng sugot, hindi ka nag-iisip na ganito, ganyan. So which is nasa huli ang pagsisisi, no? Kapag tayo po ay nagre-react agad, mga kasos, without thinking the results first. In summary, Proverbs 26:4 serves as a vital reminder for us in navigating daily interactions. The wisdom found within this verse encourages us to cultivate discernment in our speech and interactions. By choosing silence over engagement with folly, we build our character and maintain integrity. So, mas nakaka-build tayo ng character. Yung magandang character, yung silence natin na ginagawa, mga kasembreros, ay napakaganda, no, para mag-build yung ating character. Doon nabibuild yung patience, nabibuild yung wisdom, nabibuild yung good and harmonious relationships, mga kasembreros. Kasi natural lang naman na nagkakaroon ng diskusyon minsan, no, sa loob ng tahanan. Hindi po perfecto ang lahat ng pamilya, mga kasi even Christian families, no, nagkakaroon sila ng discussions, nagkakaroon minsan ng misunderstanding, pero at the end of the day, kapag may wisdom ang bawat isa, ay naayos agad, mga kasembreros. As we reflect on this teaching, let us strive to embody the wisdom of Solomon as he guided us through the challenges of life. Living above folly and responding wisely will positively impact our relationships and the choices we make. For further exploration of interesting in life, so yun siya, no, talagang kailangan Bible verses about being present. So yung Bible, talagang number one yung, mga kasembreros, na source ng wisdom. So every time we read, no, especially Proverbs, yung Book of Psalms, no, pero yung Book of Wisdom talaga, itong Proverbs ang number one recommendation when it comes to wisdom gaining, mga kasembreros. So when it comes to love, no, yung Book of John, and so on, mga kasembreros. So lahat naman ito, no, lahat ng books sa Holy Bible, mga kasembreros, ay dapat nating basahin, no. Pero yung about wisdom lang talaga tinatawag na books of wisdom ay yung Proverbs, Ecclesiastes, yun, dalawa yun, mga kasembreros. So yung Book of Psalms naman ay yung of course yung tawag dito, yung nagpapalapit sa atin, no, sa Panginoon, mga kasembreros. Alright, salamat po sa ating Word of God, ha. No, apoy pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, of course, mga kasembreros, as we encounter daily interactions, mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God,
And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasmers and paalam po. I love you.